The Boss Husband. Credit to the author. 511 hanggang 17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Kasunod ng biglaang pagtunog ng doorbell, agad na tumalon si Justin mula sa kama at sinenyasan si Catherine na tumahimik. Marahan niyang sinabi, "Magbihis ka dali. Titingnan ko kung sino ang nasa labas at bubuksan ko ang pinto." Si Catherine na nakaupo pa rin sa kama ay parang may na-realize. Pinipigilan niya ang kanyang pagtawa at sinabi sa mapaglarong paraan, "Akala ko noong una ay komedya lang ang kasal niyo. Mukhang mas marami pa ang nakakubli kaysa sa inaakala ko. Kahit na ako ay medyo naninibugho ngayon." Oo, natatakot ka bang makita ng iyong asawa ang lahat ng ito at hindi mo maipaliwanag? Alam ni Justin kung bakit siya tumatawa. Noon, karaniwang tinuring niya ang mga babae bilang bagay lamang. Ngayon na siya ay nag-aalala at kinakabahan, ito ay maliwanag na siya ay nagbago ng 1 tonelada. Mabuti, alam mo. Kung siya talaga, kapag nakita kanyang hubot-hubad sa kwarto ko, kahit na mabuhay pa ako, kailangan kong tiisin ang pagyelo sa kanyang mga mata nang hindi bababa sa 3 buwan, malungkot na sabi ni Justin. Ngumuso sa kawalan si Catherine bago nilabas ang dila na parang bata. Ang katotohanan na ang kanyang pag-uugali ay nag-iiba-iba, ito ay lubos na nagpahirap upang matukoy kung aling panig niya ang totoo. Ano ang nagpalagay sa iyo na ayos lang sa akin na makita akong hubot-hubad? Ako mismo ang magsusuot ng damit kahit wala ang utos mo, reklamo ni Catherine habang pinupulot ang damit sa sahig bago isinuot isa-isa. Ilang beses pang tumunog ang doorbell. Binilisan ni Justin ang kanyang lakad habang naglalakad papunta sa pinto, kinakamot ang kanyang magulong buhok bago tumingin sa peephole. Sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na antas ng paglilinang, nadama ni Justin na ang pagmamasid gamit ang kanyang mga mata ay ang mas mabuting pagpipilian. Hindi siya nang ahas na umasa sa kanyang sentido upang matukoy kung sino ang tao sa labas. Gama ng loob ni Justin nang makita niya ang tao sa labas. Tinapik ang kanyang dibdib, ibinalik niya ang kanyang ulo at sinabi kay Catherine, "Si Edward iyon. Dapat ay dumating siya para sunduin ka." Gumamit si Catherine ng medyo manipis na puting kamiseta para matakpan ang kanyang hubog na figure. Sa pamamagitan ng translucent shirt, bahagyang lumalabas ang kanyang purple-laced underwear. Nagsuot siya ng light blue jeans na nakabalot ng mahigpit sa kanyang mabilog at matitigas na hita, na nagbigay daan sa mukhang bata na si Catherine na maglabas ng masigla at mapaglarong aura, katulad ng sa isang ginang sa edad na 20s. Maaaring pinili niya ang damit na ito upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, kung hindi, ito ay magiging sobrang casual sa isang sosyal na okasyon. I actually know that already. Kahapon ng gabi, I asked Edward to pick me up in the morning. Since Jane is not with me, I'm more comfortable asking him for help than anyone else. Naglakad si Catherine sa pintuan at niyakap ang leeg ni Justin bago siya binigyan ng mabangong halik sa labi. Nakangiting sinabi niya, "Mahal kong Justin, aalis na ako. Babalik ako kung gusto mo pa rin ngayong gabi," ngunit hindi na dumaan sa backdoor sa pagkakataong ito. Ang mga salitang sinabi niya bago umalis ay halos nagdulot ng apoy sa mga mata ni Justin. Hindi lamang ang babae ay mukhang isang kaluluwahukang, kaakit-akit na espiritu, ang kanyang pananalita at mga galaw ay hindi kapani-pani, walang mapang-akit din. Gayon din ang ugali mo kahit na umakyat ka na sa trono, sabi ni Justin na may mapait na ngiti. I just want to be a pathetic and dependent woman in front of you forever, just like how I was in the beginning. I like how it feels, nakangiting sabi ni Catherine. Wala na talaga akong paraan para makaharap ka. Tinapik ni Justin ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay. You should go out now. Bagamat si Edward ay hindi isang outsider, hindi natin siya mapapahintay na masyadong matagal. Tumigil na rin sa kalokohan si Catherine. Ward, ang aga-aga mo. Sana hindi dumating ang menopause ng mas maaga gaya ng ginawa mo. Si Edward na malapit nang magbiro tungkol kina Justin at Catherine ay agad na nagkaroon ng gana na dumura ng dugo. Pinaikot niya ang kanyang mga mata, sinabi niya,
Tita, nakakagulat na preemptive ka. Oo naman. Lumabas si Jane sa tiyan ko. Hindi naman masyadong nalaglag ang mansanas na iyon sa punong ito. Masayang tinuro ni Catherine ang kanyang tummy. Nagbiro ang dalawa at nagpaalam kay Justin. Nakatayo sa may pintuan, gusto rin niyang magpaalam, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Iyon ay dahil lumitaw ang isang payat na figure sa corridor pagkatapos umikot. Naka-blue blouse at short pleated skirt na may laced edge. Sa ilalim ng kanyang matingkad na puting medyas na bumabalot sa kanyang magagandang binti ay isang makintab na pares ng itim na takong. Si Marian na nakabihis ng maayos ay tila nasa mabuting kalagayan dahil magaan ang kanyang mga yapek. Naglakad siya na may eleganteng posture gaya ng dati. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo, nasaksihan niya ang sandaling lumabas si Catherine mula sa silid ni Justin. Sa sandaling iyon, ang malamig na mukha ni Marian ay napuno ng pagkabigla. Natural na napansin ni Justin ang pagbabago. Nang pinalabas niya si Catherine sa kwarto, hinampes pa niya ito ng isang beses sa likod. Ang kanyang mga aksyon ay hindi maibabalik. Pagmamasdan ng nagtatakang mukha ni Marian, ang puso ni Justin ay biglang naging mapait, lalo na nang ang kanyang mukha ay dahan-daang bumubuo ng mga glacier. Si Justin ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Maliban sa pag-iyak, wala siyang ibang intensyon, pero nalaman niyang wala nga pala siyang luha. Napansin din ni Catherine at Edward ang kakaibang ekspresyon ni Justin. Lumingon sila sa direksyon na tinitingnan ni Justin, at nakita nila ang isang babaeng nakatayo malapit sa koridor. Halos agad-agad, napagtanto nila ang suliranin na kanilang kinalalagyan. Walang pinagkaiba si Catherine sa isang bata na nagkamali. Ibinaba niya ang ulo at palihim na sinenyasan si Edward na umalis ng mabilis bago tumakbo palayo. Nagpakita ng walang magawang ekspresyon si Edward bago mabilis na tumakas mula sa eksena kasama si Catherine. Nang dumaan si Catherine kay Marian, hindi niya maiwasang sulyapan ang huli. Mabuti na lang sana si Catherine kung iniiwasan niyang tingnan. Gayunpaman, dahil nabigo siyang gawin iyon, bigla niyang naramdaman ang hangin sa kanyang paligid na nag-freeze sa kanyang mga buto, dahilan upang siya ay napapout ng kanyang mga labi at halos mapunit. Oo, maganda talaga siya, pero ano ang masama sa nakakatakot na malamig na aura? Halos mamatay na ako sa yelo. Isip ni Catherine. Ang masamang tao ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi ko maisip na may iba pang may lakas ng loob na pakasalan ng ganoong asawa. Si Catherine ay labis na nag-aalala ngunit hindi siya tumigil sa paggalaw. Hindi nagtagal ay sumakay na sila ni Edward sa elevator pababa. Si Justin ay nakatayo sa pintuan nang hindi gumagalaw. Pakiramdam niya ay hindi komportable ang kanyang mga binti at ang kanyang mga kamay ay hindi mahalaga kung saan niya ito ilagay. Nakaharap sa walang ekspresyong tingin ni Marian, nagpakawala siya ng isang guilty na ngiti at sinabing, Mrs., bakit ang aga mong gising? Akala ko gusto mong magpahinga ng ilang sandali. Aayusin ko ang aking hitsura at makakasama na kita. Hindi pinansin ni Marian si Justin, na para bang wala siyang narinig. Tumalikod siya at agad na umalis. Si Justin ay mabilis na sumugod sa kanya. Sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap ni Marian. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat niya, pinipigilan siyang maglakad palayo. Gusto siyang pakalmayan ni Justin, ngunit napagtanto niyang wala siyang alam sa sasabihin. Ano ang maaaring maging isang lohikal na paliwanag? Si Catherine ay isang bisita lamang o isang ordinaryong kaibigan. Maging siya mismo ay nakahanap ng mga palusot na kasuklam-suklam. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang malalamig na titig na parang kailaliman. Nakangiting malamig, tinatawanan niya, ano yon? I bet you have no way of explaining it to me, di ba? Nanatiling tahimik si Justin. Alam niyang hindi niya kayang dayain ang babaeng ito. Bagamat kaunti o walang karanasan si Marian sa pag-iibigan, hindi ito nangangahulugan na siya ay ganap na nakakalimutan sa lahat ng bagay na iyon. Higit sa lahat, ayaw ni Justin na magsinungaling sa kanya. Namula ang mga mata ni Marian, ngunit hindi siya iiyak sa isang bagay na tulad nito. Ito ang dahilan kung bakit nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Justin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan, malamig na utos ni Marian habang nakatitig sa mga mata ni Justin. Medyo nanginginig ang mga kamay ni Justin.
Hindi siya manganginig kahit kaunti kahit na may hawak siyang Gatling gun na may isang braso sa buong araw. Sa kasalukuyan, naramdaman niya na ang kanyang enerhiya ay ganap na hinigop. Ang kanyang mga braso ay bumagsak sa kanyang tagiliran na parang walang buto, binitawan ang mga balikat ni Marian. I'm sorry. Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata. Bagaman alam kong nakakadismaya ang tatlong salitang ito, lalo na sa mga ganitong pagkakataon, wala talaga akong ibang masabi kundi I'm sorry. Walang ibang masasabi. Humph, ang perpektong sagot. Nanlumo, pinilit ni Marian na ngumiti at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Pagtalikod niya, mahina niyang sinabi, hindi mo ba ako tinanong kahapon kung ikaw ba, sa paningin ko, ay isang lalaking may balak na linlangan ako sa kama buong araw. Wala akong maisip na sagot noon, kaya hindi kita binigyan. Tumigil sandali si Marian. She sneered, sagutin kita ngayon. Kung ano ang tingin ko sa iyo ay hindi talaga mahalaga. Ikaw talaga iyon at wala nang iba pa. Ding! Bumukas ang sliding door ng elevator. Pagkatapos ay lumabas ang isang server mula doon. Nang walang sinasabing anuman, pumasok si Marian sa elevator. Hindi lumingon si Justin. Nakikinig sa pinto ng elevator na dahan-daang sumara, tumayo siya sa mismong posisyon, natulala. Makalipas ang mahabang panahon, sumilay ang nakakalokong ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Para siyang nabaliw, tumawa siya habang pabalik-balik ang kanyang katawan. Tinampal ang kanyang noo, muling bumantong hininga si Justin. Bulong niya sa sarili, Justin o Justin, talagang mahirap mabiyayaan ng maraming babae. Sa engranding at malaking living hall ng Hotel Sofitel, nang lumabas si Marian sa elevator, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng tubig. Gayunpaman, dahil sa kanyang katwiran, napagtanto niya na hindi pa oras para lumuha para sa lalaking iyon. Kasabay nito, hindi siya karapat-dapat sa kanyang mga luha. Nang walang pumapansin, ginamit ni Marian ang kanyang mga daliri upang panasan ang gilid ng kanyang mga mata. Bagamat medyo namumula pa ang kanyang mga mata, walang sino man ang hindi makakapansin ng kahit ano nang hindi tumitingin ng 2 beses. Si Goodman ay isang maaasahang empleyado. Ang driver nitong ilang araw na nandito siya, ay nakaayos. Naghihintay siya sa labas ng hotel sa VIP parking spot. Dahil alam niyang may trabaho siya, hindi napigilan ni Marian na pabilisin ang kanyang mga hakbang dahil hindi niya pinanggahasang ipagpaliban ang kanyang schedule sa trabaho. Kahit gaano kasakit at hinanakit ang nararamdaman niya, nagawa niyang itago ito ng maayos. Ang kanyang malakas na lakas ng pag-iisip ay ang kanyang pinakamalaking pag-asa sa buong taon mula noong mga araw na kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Nang dumaan si Marian sa isang Italian cafe, narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Miss Lysander. Miss Lysander. Tumingin si Marian sa cafe nang makita niyang medyo pamilyar ang boses. Dito. Pwede bang pumunta dito sandali? Nakasuot ng pink na Versace shirt, isang gwapong lalaki na may magandang figure ang kumaway sa kanya mula sa isang sulok ng kafe. May nakaupong payat at kulay pilak na babae sa tabi niya na parehong nakangiti kay Marian. Mr. Steve? Miss Alice? Bulong ni Marian. Hindi ba sila ang magkapatid na Cowell? Bakit nila tinatawag ang pangalan ko? Sa mga mata ni Marian, hindi sineseryoso ng mga miyembro ng sinaunang at matag na angkan ng Cowell ang mga negosyante. Dahil dito, kahit na dumaan sa isang sakuna na kaganapan kasama ang mga kapatid, hindi niya inaasahan na magkakaroon pa siya ng anumang bagay sa kanila sa hinaharap pagkatapos na bumalik sa kaligtasan. Kaya, nang masugid na binati ni Steve si Marian, nakaramdam siya ng matinding pagkalito. Nakalimutan pa nga niya ang tungkol sa nakakasakit ng puso na dulot ni Justin. 512. Nakakagulat kayong gumising ng maaga, sabi ni Marian pagkatapos maalis ang kanyang iniisip. Sinubukan niyang ngumiti ng malumanay, pumasok siya sa kafe at nilapitan ang magkapatid. Mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Lalong lumawak ang ngiti ni Steve. Hindi nagtagal, kahit na ang kahihiyan ay makikita. Miss Lysander, I wonder if you have any money with you, mahinang tanong ni Steve. Nagulat si Marian. Kung hindi niya alam na ang magkapatid ay hindi nagkukulang sa departamento ng pera, pinaghihinalaan na niya ang mga ito para sa pagiging conman. I do.
Bakit mo natanong? Talagang curious si Marian. Humajejek si Steve at sinabing, ito ang nangyari. Bumaba kami ni Dear para uminom ng kape sa umaga, ngunit pagkatapos naming uminom, napagtanto namin na ang aming mga cash at credit card ay naiwan lahat sa kotse nang kami ay dinukot kahapon. Wala kaming kahit isang sentimo sa aming pangalan sa ngayon. Pwede. Halos mapahagalpak ng tawa si Marian nang masama ang tingin sa kanya ng magkapatid. Nodding her head, she said, okay, I understand. Let me treat you his time. But you guys really should contact your clan. Kahit na hindi mo makuha ang iyong mga nawawalang gamit, maaari kang humingi ng mga bago para maihatid. The best talaga si Miss Lysander. Katulad ka ng ating ina ng Diyos Maria. Biglang humakbang si Alice at kinawit ang leeg ni Marian bago siya hinalikan sa pisngi. Iyon ang unang pagkakataon na hinalikan si Marian ng isang babae mula nang siya ay isinilang, hindi banggitin na kahit papaano ay naging ina ng Diyos. Kaya naman, natigilan siya. Babe Alice, gusto ko rin ng halik. Naiinggit, humingi ng halik si Steve sa kanyang nakababatang kapatid. Isang kaakit-akit ng ngiti ang pinakawalan ni Alice bago mapagbigay na halikan ang kanyang mga labi ng may pagnanasa. Mabilis na naalala ni Marian na ang magkapatid ay nasa isang incest na relasyon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng disgusto. Naging makati ang bahagi ng pisngi niyang hinalikan ni Alice na maaaring psychological effect. Pagkatapos bayaran sina Steve at Alice, nang magpaalam na si Marian sa kanila, biglang nagtanong si Alice, Miss Lysander, pupunta ka sa Fashion Week Conference, hindi ba? Tumango si Marian. Inimbitahan ako bilang isang merchant representative. How about you? Hehe, alam ko na. Ang Yellow International ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya ng fashion, kaya akmang-akma para sa iyo na naruroon. Masayang pinalakpakan ni Alice ang kanyang mga kamay. Iniimbitahan din kami na kumetuan sa angkan. Gayunpaman, nawala ang aming sasakyan, driver, at pera. Miss Lysander, pwede ba? Natagpuan ni Marian na nakakatawa ang nakakahiya na hitsura ni Alice, lalo na nang si Steve ay mukhang puno ng mga inaasahan. Kahit na medyo magulo, ang magkapatid, sa totoo lang medyo cute sila. Nagplano ba kayong maghintay dito para sa akin buong umaga? Biro ni Marian. Nanlaki ang mata ni Steve sa gulat. Hindi. Sinusubukan lang namin ang aming kapalaran upang makita kung maaari naming makilala ang sinumang kakilala namin at mahuli. Kuya. Pinutol ni Alice si Steve, at tinitigan siya ng hindi nasisiyahang tingin. Marahan niyang sinabi, bakit mo ibinalita ang totoo? Si Steve naman ay mukhang medyo nahihiya habang kinakamot niya ang ulo niya. Ang komedya na pagtatanghal na ginawa ng magkapatid ay nagpaganda ng kalooban ni Marian. Since that's the case, come with me if you guys don't mind. I was going alone, so I could use your companion. Hindi inisip ni Marian na pahusayin ang kanyang relasyon sa angkan ng kawal. Tiyak na makakatulong ito sa mga operasyon ng kanyang kumpanya sa Europa pagkatapos ng lahat. Natural na tuwang-tuwa ang magkapatid. Muli, pinuri nila si Marian na parang wala nang bukas habang walang pakialam na naglalakad palabas ng hotel. Si Goodman ay naghanda ng isang itim na Maybach 62. Ang Bentley na ginamit kanina ay ipinadala para sa pagkukumpuni dahil ito ay lubhang nasira. Gayunpaman, kumpara sa Bentley, ang Maybach na ito ay mas mahal at mas maluho. Bilang host, natural na umupo si Marian sa front passenger seat, nagpapahintulot sa magkapatid na maupo sa likuran. Kinabit ang kanyang seatbelt, sinabi ni Marian sa driver, pumunta ka sa Tuileries Garden. Oo, madam. Parang pamilyar ang boses ng driver. Marahas na itinaas ni Marian ang kanyang ulo. Nagulat siya, napagtanto niya na ang driver ay walang iba kundi si Justin na nangasar sa kanya kanina lang. Nakasuot si Justin ng formal na suit na may kurbata na bumagay sa kanyang figure. Mukha siyang hindi kaakit-akit, lalo na nang umupo siya sa driver's seat, kaya naman hindi siya napansin ni Marian kanina. Nang gustong bumaba ni Marian sa sasakyan, umalis na ito sa hotel. Ihinto ang sasakyan at lumabas, sabi ni Marian bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi siya natural na susundin ni Justin.
Itinuro niya ang address ng Tuileries Garden sa GPS display sa kotse. Mahal, may mga bisita tayo. Huwag na tayong magtalo ngayon, hindi ba? Sa wakas ay napagtanto ni Marian na ang mga kapatid sa likuran ay nakatingin sa kanya na may mga tingin ng isang abala, na parang gusto talaga nilang malaman kung bakit siya hindi nasisiyahan kay Justin. Dahil tinitingnan ng mga tagalabas, ang tanging magagawa ni Marian ay pigilan ang kanyang galit. Galit na galit, tumingin siya sa mga kalye sa harap at hindi pinansin si Justin. Ang Tuileries Garden ay dating isang leisure place para sa royal family. Matatagpuan sa pagitan mismo ng Place de la Concorde at Louvre Museum, mayroon itong napakaraming mga eskultura. Tinawag pa nga ng ilan ang lugar na isang open-air museum. Dahil sa kilalang ilog sa tabi ng Seine, ang Tuileries Garden ay naging pinakamagandang lugar para maranasan ang Parisian leisure. Maraming turista ang nakaupo sa tabi ng malaking pond sa hardin at mga coffee shop para tangkilikin ang mabangong Jamaican Blue Mountain Coffee. Ang mga puno ng kastanyas at dayap bilang karagdagan sa mga makukulay na bulaklak ay nagdulot ng kapayapaan sa Tuileries Garden habang ang mga bronze sculpture ay nagdagdag ng kamahalan. Higit pa rito, ang maayos at nakakapreskong disenyo ng landscape ay isa sa mga klasikong katangian ng French Garden. Dahil sa linggo ng fashion, ang hardin ay mas abala kaysa karaniwan. Isang malaking puwersa ng pulisya ang ipinadala upang matiyak na ligtas na makakapanood ang mga iginagalang na bisita ng walang mga hadlang. Pagkatapos ay parada ang kotse sa isang VIP spot, naglakad si Justin at ang iba papatungo sa entrance ng garden. Bago dumating, sinalubong sila ng mga magalang na gwardiya na humiling sa kanila na ipakita ang kanilang mga invitation letters at iba pang mga dokumento bago tingnan kung may dalang delikadong bagay ang apat o wala. Ang body search ay ginawa ng mga lalaki at babaeng gwardiya upang mapangalagaan ang kani-kanilang kasarian. Hindi nasiyahan si Alice nang hawakan siya ng isang babaeng gwardiya. Nagpout, sinabi niya, ang gobyerno ng Paris ay dapat na natakot sa mga kidnapper. Ang linggo ng fashion noong nakaraang taon ay walang ganito karaming pamamaraan ng inspection. Dapat itong gawin para sa kaligtasan ng mga bisita. Walang nakakaalam kung magkakaroon ng panibagong alon ng mga kidnapper o wala pagkatapos na mapatay ang isang grupo. Babe Marian, tama ba ako? Kinindata ni Justin si Marian na mukhang walang pakialam. Patuloy na binaliwala ni Marian si Justin. Matapos siyang hanapin ng isang gwardiya, nanguna siya at mag-isang naglakad sa harapan. Natuwa si Steve, lumapit kay Justin at sinabing, Mr. Gibson, may nangyari ba sa inyo ni Miss Lysander? Ako ang pinakamagaling sa paglutas ng mga problema sa pagitan ng mga lalaki at babae. Baka maibigay ko sa iyo ang perpektong solusyon dito. Hindi nagulat si Justin sa reaksyon ni Marian. Batay sa kanyang mayamang karanasan sa Cold Wars, nakahanda siya sa pag-iisip na tretuhin ng ganoon. Nakangiting tinapik ni Justin ang balikat ni Steve matapos siyang pakinggan. Kuya, pakiramdam ko walang kwenta sa akin ang karanasan mo sa pag-iibigan. Hindi ko sariling nakababatang kapatid ang babaeng ito. Hinaplos ni Steve ang kanyang baba at nagtanong, may pagkakaiba ba? Oo, napakalaki ng pagkakaiba, seryosong sabi ni Justin. Si Steve ay mukhang seryosong isinasaalang-alang ang problema. Kung gayon, kailangan kong maghanap ng oras para magsaliksik. Balak mo bang mapunta sa impyerno? Kinurot ni Alice ang pisngi ni Steve matapos makinig sa usapan. Habang hinihila niya ang kanyang mga braso, sumigaw siya, kung maglakas loob kang mag-eksperimento sa ibang mga babae, magsisisi ka na kahit na isinasaalang-alang mo ito. Hindi. Ikaw lang ang mamahalin ko magpakailanman, pinakamamahal kong kapatid na si Alice, nagmamadaling sabi ni Steve habang humihingi ng awa. Ang kanilang pag-uugali ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Maraming dumadaan ang nagchichismisan sa isa't isa, at narinig ni Justin ang karamihan sa kanila. Sila ba ang magkakapatid na incest mula sa angkan ng kawal? Sila talaga. Nakakalungkot talaga ang kakaiba nilang itsura. Humph! Nakakahiya. Sinisira nila ang pangalan ng kanilang mga ninuno. Anong kahihiyan sa marangal na angkan? Ngumisi si Justin pagkatapos makinig sa mga talakayan. Mukhang sikat talaga kayong dalawa. Sigurado iyan.
Masayang tumango si Steve sa ulo. Hawak ang braso ni Alice, kumpiyansa siyang naglakad patungo sa hardin, hindi pinapansin ang mga tingin sa paligid. Walang pakialam si Justin sa mga iyon sa simula, kaya sinundan niya ang magkapatid upang mahabol ang bilis ni Marian. Dumating sila sa booth para sa Fashion Week Conference. Mainit at maliwanag ang sikat ng araw sa umaga at napuno ng halimuyak ng mga bulaklak ang hangin. Dahil sa pagdaan ng mga bisita at server, naging abala ngunit maayos ang buong open-air event. Nakaayos ang mga hilera ng puting upuan sa paligid ng entablado. Ang mga front row ay para sa mga taong may mataas na katayuan. Ang mga marangal na panauhin ay natural na nakaayos sa pinakaharap na upuan habang ang mga ordinaryong kinatawan ng mga ngalakal ay natural na nakaupo sa likuran. Matapos ipakita ni Marian ang kanyang identification card, dinala siya ng isang Caucasian lady server sa unang row. Bagamat hindi ito ang gitnang upuan, isa na ito sa pinakamataas na maaaring makuha ng isang tao sa kanyang grado. Tila nagulat sina Steve at Alice nang umupo si Marian sa front row. Sabi ni Alice, nabalitaan ko na ang Yellow International ang naging pinuno para sa bagong material sa buong mundo. Ngunit hindi ko alam na nalampasan na pala nito ang mga inaasahan ko. Si Miss Lysander ay talagang isang pambihirang negosyante, at siya ay nasa 20s pa lang. Napakaganda. Walang sino man ang hindi magugustuhan na pinupuri. Para kay Marian, hindi siya maaabala kung papurihan ang kanyang kagandahan dahil likas ang kanyang hitsura, hindi banggitin na matagal na siyang nasanay dito. Nang purihin siya sa kanyang mga nagawa, natuwa siya. Salamat, sabi niya, saan kayong dalawa nakaupo? Itinuro ni Steve ang upuan sa tabi ni Marian. Nagkataon lang. Umupo kami sa tabi ni Miss Lysander. Batay sa impluwensya ng kawal, hindi nagulat si Marian nang malaman na ang magkapatid ay nakaupo sa harap na hanay. She then nodded with a smile bago umupo ngayon. Bilang attendant ni Marian, natural na walang ganoong kagalingang pagtrato si Justin. Pinayuhan siya ng server na maupo sa likod ni Marian na hindi niya pinansin. Para sa kanya, ang pag-iisip ng paraan upang malutas ang kawalang kasiyahan ni Marian para sa kanya ay prioridad. Gayunpaman, pagkatapos na maupo ang apat sa loob ng 10 segundo o higit pa, ilang hindi pamilyar na figure ang biglang lumapit kay Marian at tumayo roon ng hindi gumagalaw. 513. Gusto ni Marian na kumuha ng file at papel mula sa kanyang briefcase para magtala ng mahahalagang tala sa kumperensya, ngunit bigla siyang napalibutan ng dilam. Palibhasa'y napapaligiran, hindi niya maiwasang iangat ang kanyang ulo dahil sa curiosity. Ang taong nagpakita ay isang babae na may maroon na buhok na nakasuot ng light pink na bucket hat, nakasuot ng Milanese style na damit. Siya ay hindi bababa sa 170 sentimetro, na nagpapakita ng isang marangal at mapagmataas na aura na pumuno sa kanyang paligid. Naglagay siya ng brilliant lipstick habang matangkad ang ilong. Sa pamamagitan ng pares ng salaming pang-araw, makikita ang kanyang mahaba at kurbadong kilay. Gumamit siya ng maselang foundation at isang Saint Laurent na pabango. May mga nakatayo ring bodyguard sa tabi ng ginang, dalawa sa magkabilang gilid. Nakasuot ng sunglasses, lahat sila ay nagmumukhang dominante dahil sa matipuno at matangkad na pangangatawan. Kumunat ang noo ni Marian. Nasabi niya na ang babae ay walang magandang intensyon, ngunit wala siyang ideya kung sino siya. Peace off, sabi ng ginang sa English na may British accent. Bahagyang nagulat si Marian. Hindi niya akalain na ganito pala kaisenggit ang isang matikas at grand lady. Gayunpaman, nagawang mag-react ni Marian sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging yelo bago ibinaba ang kanyang ulo. Pinili niyang lubusang huwag pansinin ang ginang, at nagsimulang maghanap ng kailangan niya sa portfolio. Humph, sanggal ng ginang. Hindi mo ako pinapansin, di ba? Posible bang bingi ka o bulag? Tumigil si Marian sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo, sinabi niya, bagaman wala akong ideya kung sino ka, wala ako sa mood makipagtalo sa isang mayabang at baliw na babae. Ito ang upuan ko, hindi ko alam kung bakit mo ako pinapaalis, ngunit sinasabi ko sa iyo sa ngayon na hindi ito mangyayari.
Hinubad ng ginang ang kanyang salaming pang-araw, tumambad ang mga mata ng isang phoenix. Literal na minamaliit si Marian, sinabi niya, ang unang row ay hindi para sa maliliit na mga ngalakal na tulad mo. Maliban sa iyo, alam ng lahat ng nasa unang hanay kung sino ako. Ang tanging dahilan kung bakit hindi mo ako kilala ay dahil hindi ka sapat na kwalipikadong umupo rito. Meryl, behave yourself. This seat belongs to Miss Lysander. Since you failed to book a spot before, there's no reason for anyone else to surrender there for you, namagitan si Steve. Halatang kilala niya kung sino ang misteryosong babaeng ito. Steve, you should continue hugging your Alice and take care of yourselves. If I were either of you, I wouldn't so shameless to walk out of the house. You siblings are scums among the noble. What makes you think you hold a high enough position to talk to me? Naiinis na sabi ni Meryl. Hinaplos ni Alice ang buhok niya at nagpout ng labi. Miss Lysander, itong walang utak na babaeng may malalaking suso ay tinatawag na Meryl, ang apo ng British Queen. Napakasama ng loob niya dahil sinasamantala niya ang pagiging magiliw ng kanyang lola dahil na rin sa katayuan at autoridad ng kanyang angkan na si Steve. Wala nang mas magandang paraan para ilarawan siya kaysa sa pagtawag sa kanya ng isang walang kwentang hanggal na babae. Kaya't payo ko sa kanya, miss ko na. Alice. Iniinsulto mo lang ba ako? Sigaw ni Meryl. Sa tingin mo matatakot ako sa'yo dahil lang sa Cowell clan ka. Piniprovoke mo ang clan ko ngayon. Ang ingay na dulot ni Meryl ay natural na nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga bisita sa paligid. Alam ng karamihan sa kanila kung sino ang tatlong marangal na miyembro. Bagamat batid nilang nagkakagulo si Meryl, walang gustong manindigan para sa bago at malambing na si Marian dahil sa katayuan ni Meryl. Nakita ni Justin na talagang kawili-wili ito. Napatingin siya kay Meryl na sumisigaw kay Marian habang nakaupo. Bagamat napagpasyahan niyang pahirapan ang ginang, hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Wala siyang balak na kumilos sa pampublikong okasyon, ngunit si Marian ay may relasyon sa negosyo sa karamihan ng mga taong naruroon. Kung siya ay labis na marahas, kailangan niyang harapin ang maraming kahihinatnan. Ang mga manggagawa doon ay hindi nang ahas na lumabas ang isang sitwasyon. Agad na dumating ang isang organizer upang lutisin ang problema. Isang lalaking nakasuot ng puting suit ang mapagpakumbabang lumapit kina Marian at Meryl. Nakayuko, binati niya si Meryl bago nagtanong, Steve, pwede ko bang tanungin kung ano ang hindi ka nasisiyahan? Makikita na si Meryl ay isang highly regarded guest base sa tono ng lalaki. Hindi ko akalain na ang front row ng Tuileries Garden ay mag-downgrade ng ganito pagkalipas lamang ng isang taon. Itong babaeng ito ay walang kwenta. Bakit dito siya nakaupo? Tanong ni Meryl habang nakaturo kay Marian. Ngiti ng pilit ang organizer. Mr. Steve, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang upuan na ito ay orihinal na pag-aari mo, ngunit sinabi sa amin na hindi ka malayang dumalo sa kaganapang ito dahil sa halip ay nasa Sweden ka. Kaya, inilipat namin ang pwesto na ito para kay Miss Lysander, ang CEO ng Yellow International. Ang kumpanya ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya ng fashion, kaya siya rin ang aming VIP. Patawarin mo kami. Haha. Yellow International. Anong biro? Walang nakakaalam kung kailan babagsak ang tanggang kumpanya, ngunit pretuhin ninyo ang babaeng ito na parang isang kayamanan. How absurd. Napamura si Meryl. Oo, totoo na pumunta ako ng Sweden para dumalo sa kasal ng Crown Prince, pero nakabalik ako ng mas maaga kaysa inaasahan. Paupuin mo ba ako sa likod ng babaeng ito? Nagbuga ng malamig na pawis ang organizer. Naguguluhan, tumingin siya kay Meryl at Marian pabalik-balik. Hindi siya nang ahas na galitin ang magkabilang panig. Tahimik na nakikinig si Marian sa usapan. Nang marinig niya ang hiling ni Meryl, isang mahinang ngiti ang pinakawalan niya. Nakatitig kay Meryl with her freezing gaze, she said, dito ako uupo dahil ito ang trabaho ko. Ang upuan na ito ay pag-aari ko rin. Kung ano man ang iniisip o balak mong gawin ay wala sa akin. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na niya pinansin si Meryl.
Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase bago binasa. Nagalit si Meryl nang hindi pinansin. Magsasaka. Sa tingin mo ba natatakot ako sa isang murang babaeng katulad mo? Meryl, dapat tumigil ka na, baka magduse ka pa, masayang sabi ni Steve. Manahimik ka. Hindi mo ako tinatakot. Kinagat ni Meryl ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil ang organizer ay hindi nang ahas na gawin ito, ako mismo ang magpapaalis sa iyo. Ikaw ang humiling nito. Noong una, gusto kong hayaan ang bagay na ito na dumausdas kung handa kang isuko ang upuang ito na hindi sa iyo. Hinamon mo ang kaluwalhatian ng angkan ng Steve sa iyong mababang katayuan. Ikaw ay nag-iisip na ikaw ay isang babaeng incheck na kumita ng mataas. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano kakawalang kwenta. Sentimo. Kinawian ni Meryl ang kanyang kamay at inutusan ang 4 na bodyguard, itapon ang babaeng ito sa ilog ng Seine. Gusto kong lumutang siya sa malayo. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Oo, madam. Ang mga bodyguard ay talagang mapagpasyahan dahil sanay silang gumawa ng mga bagay na ganoon. Hindi inaasahan ni Maria na magiging ganito kabaliw ang babae. Naglakas loob si Meryl na gumawa ng ganoong aksyon sa kabila ng pagiging nasa mataas na uri. Sa wakas ay kinabahan si Marian sa sandaling ito. Bilang isang ordinaryong babae, paano niya lalabanan ang 4 na matatangkad at malalakas na bodyguard? Pagtingin niya sa paligid, napagtanto niyang nakaupo sina Steve at Alice na may kakaibang ekspresyon. Wala siyang ideya kung ano ang nasa isip nila. Sa kabilang banda, lahat ng mga manggagawa at mga panauhin ay umaasal na parang walang nakita, ang ilan sa kanila ay nagbubulungan sa isa't isa, naghihintay na masaksihan si Marian na itinapon sa ilog. Walang makakapidya kay Meryl. Sa sandaling iyon, napansin ni Marian na ang tanging tagapagligtas niya ay si Justin. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang naka-cross arm si Justin, na para bang handa siyang tangkilikin ng isang magandang palabas. Tinaasan pa siya nito ng kilay. Naghihintay ba itong kasuklam-suklam na tao na makita akong itinapon sa ilog? Galit ba siya sa nangyari kaninang umaga? O dahil ba natatakot din siya? Isang hiyawan ng paghihirap ang maririnig sa likod ni Marian. Marahas siyang tumalikod, only to realize na ang isa sa 4 na bodyguard na papunta sa direksyon niya ay mukhang nasa sobrang sakit. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay at bumagsak. Isang matipuno at pulang buhok na lalaki ang lumitaw sa likod ng mga bodyguard. Ang kanyang kamay ay tahimik na humawak sa leeg ng bodyguard mula sa likuran. Inilapat niya ang kanyang lakas at naging sanhi ng pagbabara ng mga ugat at daluyan ng dugo ng bodyguard, na agad siyang hinimatay. Sok! Ang sarap ay takedown. Praised Steve. Tuwang-tuwa, basagin ang katahimikan sa venue. Nang makita ng natitirang 3 bodyguard ang pulang buhok, nasa katanghali ang gulang na lalaki, agad na nanlambot ang kanilang mga binti. Hindi nila namamalayan na napaatras sa takot habang namumutla ang kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, nakilala ni Meryl ang lalaking dumating. Sa takot, habang nanginginig ang kanyang mga labi, mamulong siya, Sauron. Ang biglaang pagbabago sa mga kaganapan ay naging sorpresa sa marami sa mga panauhin. Gayunpaman, bilang mga taong nakasaksi ng iba't ibang mga kaganapan, hindi sila nabalisa o natakot ng sunod-sunod na bumagsak ang mga bodyguard. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung sino ang pulang buhok na lalaki. Sauron. Anong nangyayari? Bakit siya napunta sa ganitong lugar? Kuya, nakikilala mo ba siya? Sino itong taong pula ang buhok? Mukha siyang mabangis. Ano? Hindi mo alam kung sino siya. Binansagan siyang red-haired King of Eagles, ngunit dahil nakagawa na siya ng hindi mabilang na nakakatakot na mga kilos, maraming maharlika ang talagang tumutukoy sa kanya bilang red-haired demon ng pribado. Siya yun. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang patumbahin ang mga tao mula sa angkan ng Steve dito.
Nabalitaan ko na noong ang dating commander ng British Security Service ay hinabol ng oposisyon dahil sa isang salungatan sa politika, mahimalang bumalik siya sa Britain sa kabila ng kanyang oras sa ibang bansa, bago palihim na pinatay ang 10 o higit pa sa mga pangunahing miyembro ng oposisyon, na pinilit ang gobyerno ng Britanya na kanselahin ang warrant ng pag-aresto laban sa kanya. Ang maharlikang pamilya na may balak na pumatay sa kanya ay gumawa ng kasaysayan nang magpasya silang magkompromiso. Hanggang sa petsang ito, walang nakakaalam kung paano niya nagawang makamit ang imposibleng massacre na ang taong ito ay hindi basta-bastang tao sa kalye ay nasa malalim na problema ngayon. Maraming maharlika at mayayaman mula sa Europa ang nag-uusap tungkol sa pagkakakilanlan ni Sauron. Talagang bihira para sa gayong kahangahangang karakter na magpakita sa kaganapan ng Fashion Week. Sauron, gayunpaman, ay lubos na hindi pinansin ang mga magalang na tingin. Sa halip, umatras siya ng isang hakbang at taos-pusong yumuko ang kanyang malaking katawan bago nagsalita sa sinaunang Ingles mula sa Middle Ages na tanging si Marian lang ang nakakarinig ng malinaw. Ito ang unang beses na nagkita tayo. Ang pangalan ko ay Sauron von Ibroclanca. Ikinararangal kong maging serbisyo mo, Madam Persephone. Persephone. Pangalan na naman. Isip ni Marian. Sa wakas ay kinalma niya ang sarili matapos marinig ang pangalan. Naalala niya na tinawag siya sa kakaibang pangalan ng manager ng Union Bank of Switzerland. Bagamat walang ibang nakarinig sa talumpati ni Sauron, hindi lingid sa madla ang kanyang pagkilos na yumuko bilang mataas. Sa pagkakataong ito, labis na nagulat ang mga maharlika. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung paano nakuha ng isang ordinaryong babaeng negosyanteng Zenaiken ang paggalang ng demon na pulang buhok. Gayunpaman, bago pa nila maintindihan, ang sumunod na eksena ay nagpakatanga sa kanila. Matapos tumayo ng tuwid, makikita si Sauron na naglalakad lampas kay Marian patungo sa isang tamad at katamtamang hitsura na binata na nakaupo sa likuran, bago yumuko ng bahagya at seryosong nagbigay galang sa lalaki. 514. Ang mga bisitang naruroon at mga organizer ay hindi nang ahas na opisyal na simulan ang Fashion Week kahit na oras na, dahil sa hindi pangkaraniwang pagliko ng mga kaganapan. Ang mga tingin ng lahat ay nakatuon kay Justin at Sauron, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na lumapit sa kanila. Ang tanging magagawa nila ay tumuon sa pakikinig at subukang paghiwalayin ang kanilang pag-uusap. Kung ikukumpara sa prominenteng palayaw ni Sauron sa European upper clan, walang sino man ang nakakilala kay Justin. Pinaghihinalaan pa nga siya ng ilang tao bilang isang lihim na miyembro ng maharlikang pamilya ng Welsh. Sauron ay direktang inilaan ang kanyang katapatan sa kanila pagkatapos ng lahat. Naku, bagamat alam kong gagawa ka ng aksyon, hindi mo naman sila kailangang patumbahin, di ba? May hypermia sa utak ang lalaking ito, tiyak na matagal siyang nakarete, sa pag-aakalang hindi siya nawala ng katinoan. Nakangiting sabi ni Justin. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa paraan na pinili ni Sauron na harapin ang problema, ngunit hindi siya sinisisi. Mukha namang matamlay si Sauron. Mukhang hindi nasisiyahan, sinabi niya, kamahalan, ang babaeng ito ay mula sa angkan ng Steve. Aalagaan ko ba siya dito o sa labas? Ang tanong ni Sauron ay nagpalamig sa mga gulugod ng lahat, na naging dahilan upang bahagyang manginig ang mga ito. Para patayin siya dito o sa ibang lugar. Ang buhay ng ginang mula sa angkan ng Steve na may mataas na katayuan ay parang walang halaga na ang tanging tanong tungkol dito ay ang lugar na magwawakas. Demonyo. Demonyo ang lalaking iyon. Ang mas nakapanlulumo, si Meryl na napaka-arrogant nito kanina lang ay tuluyan ang nawalan ng lakas na lumaban matapos makilala si Sauron. Ang natitirang 3 bodyguard ay matagal nang umatras sa kung saang lugar, na wala ang lahat profesionalismo. Ang kanilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga trabaho. Nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring huwag mo akong patayin. Nagkamali ako, Mr. Earl, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakatayo si Meryl doon mag-isa. Wala siyang lakas ng loob na tumakas. Bukod dito, ang kanyang mga paa ay nakatanim sa lupa sa kabila ng kanyang intensyon na tumakbo. Ilang bisita ang napabuntong hininga nang tumingin sila kay Meryl na namumula na ang mga mata.
Walang inaasahan na ang marangal na ginang na kilala sa pang-aapi sa mahihina ay haantong sa ganitong paraan. Tuluyan ng hindi pinansin ni Sauron ang pagmamakaawa ni Merrill. Naghihintay pa rin siya ng utos mula kay Justin. Nag-isip sandali si Justin bago tumayo at sumandal kay Marian. Nakangiting malumanay, sinabi niya, "Babe Marian, dahil sinubukan ka nitong paalisan kanina, pakiramdam ko nasa iyo na ang desisyon. Gusto mo ba siyang patayin dito o sa labas? Papatayin ba natin siya sa lupa o hayaan siyang madurog ng kotse? Kung hindi ka nasisiyahan sa alinman o sa kanila, maaari nating ayusin na itinapon siya ng aking matandang kaibigang si Sarkron sa isang puok." Ang mga piting bilang mga alagang hayop na lahat ay gustong-gustong kumain ng tao, maaari nating dahan-daang ibababa ang kanyang timbang, at payagan ang mga piting na kagatin ang kanyang katawan ng tipak-tipak, simula sa kanyang mga paa ay dahan-daang lumiit. Sinadya ni Justin na magsalita sa Ingles dahil wala siyang planong itago ang kanyang mga intensyon. Ang mga panauhin na naruroon ay lahat ay nakinig sa talumpati ng napakalinaw. Ang ilang mga kababaihan ay nagsimulang makaramdam ng pagkasuklam habang ang mga lalaki ay namumutla, hindi sinasadya na natatakot kay Justin. Hindi na nag-alala si Marian kung sino si Sauron, at nakalimutan pa niyang naasar siya kay Justin kaninang umaga. Nang masigla itong magsalita, nakaramdam siya ng pagkalito at kaba. Sa sandaling nag-alinlangan, sinubukan niyang manatiling kalmado hanggat maaari nang sabihin, hindi na kailangan ang lahat ng iyon. Hindi naman masyadong seryoso ang pagkakamali niya. Hindi naman ganoon ang kaso. Gusto kanyang itapon sa ilog sign kanina. Kung nakikipag-ugnayan siya sa isang taong mas mababa ang katayuan kaysa sa iyo, ang taong iyon ay patay na sa iyong mga kamay. At saka, sigurado akong hindi nabuo ang kanyang init sa loob lamang ng ilang araw. Siguradong hindi ka lang biktima niya, sabi ni Justin. Alam ni Marian na nagsasabi ng totoo si Justin, ngunit ang paghagis ni Merrill kay Sign sa harap ng lahat ay mas makakadama sa kanya ng sakit kaysa sa pagpatay sa sarili. Noong una ay naisip ni Merrill na hahayaan ni Marian na dumausdas ang usapin. Gayunpaman, nang nanatiling tahimik si Marian, lumuhad siya at nagsimulang humikbi. Bagamat natakot ang organizer, naisip niya na nakikigulo lang si Justin. Kaya, lumakad siya pasulong at pinilit magsalita ang kanyang bibig, "Sir, huwag po kayong magbiro ng ganito." Humihingi ng awa si Miss Merrill at humihingi ng tawad. "Magkasundo tayong lahat. Asar ka." Bago pa matapos magsalita ang organizer, humakbang na si Sauron sa kanyang harapan, bumubulong ng isang malamig na parirala. Nakaramdam ng lamig na tumatagos sa buto, kinilabutan ang organizer, lalo na nang maramdaman niyang lalong lumilitaw ang amoy ng dugo. Kaya naman, tumakbo siya ng walang pag-aalinlangan. "Miss Lysander, dapat mabilis kang magdesisyon. Hinihintay ka ng lahat," sabi ni Steve. Humajejek siya habang natutuwa sa kasawian ni Merrill. Hindi naman siya natakot, ganoon din si Alice. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Maria na kailangan niyang magpasya kung may nabubuhay pa o wala. Sa wakas, umiling siya. "Hindi namin siya papatayin ngayon. Please let her go. Bigyan mo lang siya ng kaunting parusa para maiwasan niya na maulit ang pagkakamali niya." "Malambot ang puso mo gaya ng inaasahan," nakangiting sabi ni Justin. Natuwa si Merrill nang marinig niya na walang plano si Marian na patayin siya. Gumapang siya palapit kay Marian at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Napakunot noo si Marian habang nakaramdam siya ng disgusto ng simonhin siya ni Merrill. "Miss Lysander, hinding-hindi ko makakalimutan ang iyong awa. O gagantihan ka ng aming Steve clan balang araw." Bulalas ni Merrill habang umiiyak. "Humph! Isara mo ang bibig mo, stupid woman. Walang halaga ang pangalan ng iyong clan dito," malamig na sabi ni Sauron. Agad namang umiwas si Merrill nang hindi sinasadya at tuloy-tuloy na tumango. Bagamat likas na mayabang siya, hindi ibig sabihin na hindi na niya malalaman ang posisyong kinalalagyan niya. Ang pagharap sa isang baliw na tulad ni Sauron na hindi man lang natatakot sa mga maharlikang pamilya, talagang walang kwenta ang kanyang buhay. Dahil napagdesisyonan ni Deer na huwag kang patayin, maiiwan kang buhay. Napapout si Justin at nag-isip sandali.
Sauron, bakit hindi natin gawin ito? Sabihin sa kanyang pamilya na tuturuan natin ng leksyon ang babaeng ito para sa kanila. Kamahalan, maaari ko bang tanungin kung ano ang eksaktong aral? Hindi mo kailangang maging masyadong marahas. Dahil sinabi ng asawa ko na magbigay ng kaunting parusa, kailangan mo lang durugin ang lahat ng kanyang mga daliri sa kamay at paa, casual na sabi ni Justin. Si Meryl na nakaramdam ng ginhawa sa nakalipas na mga segundo ay parang nahulog na naman siya sa napakalalim na bangin. Sa sobrang gulat niya ay nakalimutan niyang huminga. Gayunpaman, hindi pa tapos magsalita si Justin. Pagpapatuloy niya, hindi mo sila dapat crush ng sabay-sabay. Crush mo ang isa sa isang araw, para 20-day cycle. Sa ganitong paraan, habang ang ilan ay gumagaling, ang iba ay maaaring durugan. Hayaan mo siyang dumaan sa 3 cycle sa tingin ko. Tandaan na subaybayan ang kanyang mga vitals para matiyak na mananatili siyang buhay para sa buong bagay. Naiintindihan, casual na sagot ni Sauron. Pagkarinig sa usapan, agad na nawala ng malay si Meryl. Napabuntong hininga na rin ang iba sa venue. Ang maliit na parusa na inilarawan ni Justin ay higit pa sa sapat upang manhid ang kanilang mga anit. 2 mahusay na sundalo na nakasuot ng asul na uniforme ng militar ay nagmula sa kung saan. Binuhat nila ang walang malay na si Meryl palabas ng venue nang walang pinipigilan kahit sino. Pakiramdam ni Marian ay komplikado nang tingnan niya ang serye ng mga kaganapang nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Tahimik niyang sinulyapan si Justin, ngunit kasalukuyan itong nakangiti sa kanya. Mag-usap tayo sa ibang lugar, nakangiting sabi ni Justin. Bago siya sagutin ni Marian, mag-isa siyang naglakad patungo sa rest area malapit sa ilog. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi at huminga ng malalim. Tumayo siya, inilagay niya ang kanyang bag at mga dokumento sa kanyang upuan bago naglakad sa parehong direksyon. Walang nangahas na maliitin sina Marian at Justin batay sa biglaang pagbabago sa mga pangyayari kanina. Kaya naman, agad na umalis ang mga tao sa rest area kung saan patungo ang dalawa. Naglakad si Justin sa rehas sa tabi ng ilog at tiningnan ito sandali. Lumingon lamang siya nang dumating si Marian sa kanyang tabi. Nararamdaman mo ba na masyado akong marahas, o marami ka bang tanong? Tanong ni Justin. Hinawi ni Marian ang kanyang buhok sa gilid habang nalilibyugan ito ng hangin. Umiling siya, sumagot siya, hindi ko alam. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa ginawa mo, o magsisisi sa hindi pagtigil sa iyong mga aksyon. Iyon ba? Wala ka bang ibang pagdududa? Napangiti si Justin habang nakaramdam siya ng pang-aalipusta sa kanyang sarili. Sa totoo lang, babe, lagi kong iniisip kung mayroon kang kahit kay-titing na curiosity. Naaalala kong sinabi ko sa iyo na ipaalam mo sa akin ang anumang nais mong malaman ko, at hindi ko itatanong ang anumang hindi mo gustong banggitin, sabi ni Marian nang walang pakialam. Mapait na ngumiti si Justin. Ngunit pakiramdam ko ay hindi ito gumagana ng maayos. Nahihirapan akong ipaliwanag ang maraming bagay kapag hindi mo tinanong. Sige na. Kinalma ni Marian ang sarili at nagtanong, ano sa tingin mo ang dapat kong itanong sa iyo? Bahagyang nagulat si Justin. Napaisip siya saglit at ngumisi kay Sauron na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran. Halimbawa, sino ang lalaking ito, o kung bakit ko siya kilala? Halimbawa, bakit hindi ko itinuturing na mahalaga ang pagwawakas sa buhay ng isang tao? At saka, hindi ka ba nagtataka kung sino ang babae kaninang umaga? Sa totoo lang, hindi ba dapat matagal mo nang tinanong ang mga tanong na ito? Ano ang magagawa ko kahit na nasa akin na ang lahat ng sagot? Lumitaw ang paghihirap sa mga mata ni Marian. Sa totoo lang, nasasabi ko na hindi ka isang ordinaryong tao kahit hindi mo sinasabi sa akin. Habang tumatagal ang ating pakikisalamuha, mas nararamdaman kong hindi tayo kabilang sa iisang mundo. Maaari kang mag-withdraw ng 100 bilyong euro mula sa Union Bank of Switzerland anumang oras na gusto mo. Mas mayaman ka kaysa sa akin. Ang maliit na kayamanan na mayroon ako ay isang astronomical figure para sa iyo, kahit na para sa maraming tao, ngunit hindi ito masusukat sa maraming tao. Mundo.
Pagdating sa kapangyarihan, naniniwala ako na ito ay mas malinaw. Maaari mong patayin ang sinuman kung gusto mo. Maaari kang magdulot ng napakalaking kaguluhan sa underworld ng Stonegate ng madali at magagawa mong gawing ganap na pinuno si Roslyn doon. Alam ko na ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pinigilan ng gobyerno ay dahil sa iyong hindi pangkaraniwang pagkakakilanlan. Pero paano kung ganoon nga? Dapat ba akong magparaya sa iyong pakikipagtalik sa ibang mga babae dahil lang sa ikaw ay mas mayaman, mas makapangyarihan, at kaya mong makamit ang hindi ko kaya? Dapat ba akong maging masaya kapag nakita ko ang hindi pamilyar na dayuhang babae na lumalabas sa iyong silid? Dapat ko bang maramdaman na ipinanganak ka upang manirahan sa mga grupo ng mga kababaihan? Bagamat malumanay na nagsalita si Marian, ang bawat salita niya ay parang kulog sa tenga ni Justin. Oo, tama siya. Bakit siya magtatanong? Paano kung ginawa niya? Hindi pa ba sapat ang alam niya? Isip ni Justin. Posible bang naisip ko sa pamamagitan ng kanyang pag-alam sa lahat, siya ay magiging masaya at kusang loob na kumapit sa akin, at ayalay ang lahat ng mayroon siya sa akin. Kung gagawin niya, hindi ko na siya magiging asawa, kundi isang babae lang ang nabili ko sa mataas na halaga. Masakit talaga ang pananalita mo, no? Bahagyang ngumiti si Justin. Huminga ng malalim si Marian. Napatingin siya sa cruise ship na dahan-daw ang inaanod sa ilog gamit ang medyo naluluha niyang mga mata. Malumanay niyang sinabi, kung talagang umaasa ka na magtatanong ako tungkol sa iyo, magtatanong lang ako sa iyo. Sige, sige. Sasabihin ko sa iyo ang sagot kung mayroon ako. 17. Sino siya? 515. Ang mapanimdim na ilog sign ay lumitaw na mapayapa gaya ng dati. Sa baybayin ay nakalatag ang ilang malalaking puno ng London Platanus. Ang mga dahon ng berde at dilaw ay tinangay at dinala ng hangin. Karaniwan para sa mga species ng puno na ito na mabuhay hanggang sa taglamig, pagkatapos nito ay dahan-daang mawawala ang lakas nito sa tagsibol bago matuyo. Sa kasalukuyan, ang ilang mga dilaw na dahon ay nahulog. Mabagal silang lumutang pababa bago tuluyang nakarating sa rehas sa tabi ng ilog. Tinitigan ni Justin ang mga dahon na dumapo sa itim na maputik na lupain sa harap ng kanyang mga daliri sa paanang walang pag-iisip. Ang oras ay tila tumigil, para sa bawat segundo ay tila isang oras na lumilipez. Parang walang hanggan, o ilang segundo lang sa parehong oras. Ang alam lang niya ay tuluyan ng nablangko ang kanyang isip. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mapurol na ekspresyon ni Marian bago pilit na ngumiti. Kaya alam mo na ang tungkol sa kanya, sabi niya. Hinihiling mo ba ngayon na hindi ko ginawa? Sa totoo lang, hindi ko na kailangang magulat. Ang malaking bibig na si Christine ay malamang na nagsabi sa iyo tungkol sa kanya, hindi ba? Isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Justin. Sinabi niya sa akin ang isa o dalawang bagay, ngunit gusto kong marinig ito mula sa iyo ng personal. Siyempre, maaari mong tumanggi na gawin iyon, sagot ni Marian. Walang dahilan para itago ko ito sa iyo. Alam mo man ito o hindi, ito ay panahon ng aking nakaraan na umiiral. Parang marami ang mahihiya kapag binalikan ang mga ginawa nilang pambata noong bata pa sila, ngunit totoo pa rin ang nakaraan. Maaaring subukan ng isang tao na makalimot, ngunit palaging may isang tao sa labas na naruroon na may ngiti sa pagitan ng set-in, ang set-in, na may malabong ngiti, yung set-in, na nakakaalala nito, ang set-in. Hindi lang ako bata, at hindi ko sinasadyang kalimutan siya. Sa kabila noon, natutuwa talaga ako na nalaman mo ang tungkol sa 17 mula kay Christine at least, ibig sabihin handa kang makipag-chat sa kanya ng pribado para sa akin. Nanatiling walang ekspresyon si Marian. Tahimik na nakatitig kay Justin, mahina niyang tinanong, mahal mo pa ba siya? Umiling si Justin. Nakatitig sa kanyang mga mata, sumagot siya ng, love. Hindi ako sigurado. Magkakilala na kami mula pa noong bata kami. Sa 21 taon bago ako bumalik sa Zenica, she has always meant the world to me. She wasn't my friend, because we have a much deeper connection than just friends. We need each other to live.
Hindi ko siya girlfriend dahil hindi pa kami nagde-date noon, wala pa rin kaming naging regalo sa amin. Manliligaw dahil hindi siya kailanman nakinig sa akin, kung hindi, hindi siya aalis sa tabi ko nang walang ingat noon. Siya ay ganoon ka-espesyal. Tahimik na nakinig si Marian sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, nang mapansin ni Marian ang paghihirap na nakatago sa ngiti ni Justin, nakaramdam din siya ng matinding sakit sa puso, na para bang sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi masabi ni Marian kung ito ay dahil sa kanya o sa kanyang sarili. Tinanong mo ako kung mahal ko pa ba siya. Hindi ko alam kung paano kita sasagutin. Ni minsan hindi ko pa nasasabing, I love you, kay 17. Mas kakaunting pagmamahal ang nasabi ko sa kanya kaysa sa iyo. Pero pagkasabi ko ng lahat ng iyon, pakiramdam ko siya pa rin ang kalahati ng mundo ko. Kapag kasama ko siya, kahit alam kong nasa dilim na ang mundo ko, kahit papaano ay makaramdam ako ng kapayapaan. Ito ang naramdaman ko para sa kanya. Kwalipikado ba ito bilang sagot? Nakangiting tanong ni Justin. Hindi sinagot ni Marian ang kanyang tanong. Sa halip nagtanong siya, sinabi ni Christine na kamukha ko talaga si 17. Totoo ba? Oo nga. Ang iyong aura at ang ekspresyon sa iyong mga mata ay parang sa kanya, marami, sa totoo lang. Ngunit ang 17 ay hindi kasing ganda mo. Naniniwala akong isang beses lang siya nakita ni Christine. Nagkataon lang silang nagkita sa Amerika, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa 17. Huwag pansinin ang kanyang basura, sabi ni Justin. Hinawakan ni Marian ang reha sa harap gamit ang kanyang mga payat na braso. Hindi niya maiwasang kiligin ng bahagya. Kinalma niya ang sarili bago nagtanong, sa iyong paningin, ako ba ay kapalit ng 17? Si Marian ay mukhang naubos na niya ang kanyang enerhiya pagkatapos itanong ang tanong na iyon. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid sa resolusyon, nakatingin mismo sa mga mata ni Justin. Biglang may naalala si Justin. Naisip niya ang araw na pumunta siya sa konsyerto ni Yoo Yeon-hee kung saan may kakaibang sinabi si Marian sa backstage. Sa mata mo, ako'y walang iba kundi ang kapalit, di ba? Yun lang. Alam niya ang pagkakaroon ng 17 sa oras na iyon, at alam pa niyang magkamukha sila. Kaya pala bigla niyang sinabi yun. Napaisip si Justin. Talagang katawa-tawa ito ni Justin. Tawa siya ng tawa na halos maiyak. Napabuntong hininga siya, no wonder you asked me if you are nothing more than a replacement, out of the blue back then. Babe Marian, please don't overthink. You are you, and 17 is 17. Para sa akin, 17 is an unforgettable memory, but you're my wife now. Kung nakita talaga kita bilang kapalit ng 17, hindi na sana ako nag-effort sa pag-asang matanggap mo ako. Sa madaling salita, kung ikaw lang ang kapalit, bakit ako mag-aalala sa nararamdaman mo? Tinitigan ni Marian si Justin saglit bago lumitaw ang kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Noon sa kafe, pinapakasalan kita. Tinanggihan mo ako, ngunit kaagad na tinanggap pagkatapos na pigilan ako sa pagtalon sa gusali. Sa oras na iyon, nahulaan ko na ginawa mo ang koneksyon sa pagitan namin ng 17, kaya ang biglaang pagbabago. Tama ba ako? Hindi maintindihan ni Justin kung bakit biglang binanggit ni Marian ang tungkol sa insidente noon pa man. Dahil nga sa sulyap ni Marian bago tumalon, na malinaw na nasaksihan ni Justin, na nagpaalala sa kanya ng determinadong titig na hawak ng 17 noong nagpasya siyang umalis noon. Kailangan niyang aminin na kung hindi dahil sa sulyap, tiyak na hindi tatanggapin ni Justin ang kahilingan ng kasal ng ganoon kabilis, habang ang lahat ng iba pang mga kaganapan ay hindi susunod. Oo. Gaya nga ng sabi ko, ang iyong titig at aura ay talagang katulad ng sa 17. Tumango si Justin. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na nakikita kitang kapalit niya. Sa sobrang dami ng pinagsamahan, naniniwala akong napatunayan na natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa, di ba? Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo at tumawa. Kaya napagpasyahan ko na 17 ang dapat kong pasalamatan. Kung hindi ako kamukha niya, namatay na ako noon pagkatapos tumalon sa gusali.
Kahit na hindi ko ginawa, napatay ako ng lalaking iyon kasama si Simon Cole. Lahat ng mayroon ako ay kukunin ng puwersa, at baka naging laruan na ako ng iba. Dapat ko talagang pasalamatan si 17. Sa wakas, biglang tumulo ang malakristal na luha mula sa mga mata ni Marian. Dumaloy ang mga ito sa kanyang mukha at hindi napigil ang bumagsak sa damuhan. Kahit pilit niyang tinatago ang kanyang emosyon, mas lalong naging halata ang panginginig ng kanyang katawan. Medyo nalilito si Justin. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang umiyak si Marian. Naisip niya noong una na ang kanyang mga sagot ay makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip at malutas ang hidwaan sa pagitan nila, o kahit na mapabuti ang kanilang relasyon. Sa paghusga sa sitwasyon, ang resulta ay tila napunta sa timog. Marian, anong nangyari sa'yo? Hindi ba maganda ang usapan natin? Bakit ka umiiyak? Ilang beses ko nang sinabi na hindi ka lang kapalit. Pambihira ka sa akin, asawa kita. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo. Nadismaya si Justin nang mawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Ang kanyang tono ay naging malupit. Tinawag pa niya si Marian sa buong pangalan nito. Si Marian, gayunpaman, ay patuloy na ibinaba ang kanyang ulo sa katahimikan habang ang mga luha ay bumagsak na parang mga butil ng putol na tali. Kung hindi dahil sa takot na pinanghahawakan ng mga tao sa venue, at Sauron na nagbabantay sa likod nila, maaaring mas malungkot si Justin kaysa sa dati. Sinong lalaki sa mundo ang handang tingnan ng iba na paiyakan ang kanyang asawa? Sa wakas, pinilit ni Marian ang kanyang sarili na huminto sa pagluha bago itinaas ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang namumulang mga mata. Ang ilan sa magaan na pundasyon sa kanyang mukha ay natangay ng kanyang mga luha. Ang babaeng palaging nagsasarili at matigas ay parang lantang sampagita, mukhang kaakit-akit at nakakaawa. Nakahinga ng maluwag si Justin. Sinubukan niyang magsalita ng malumanay. Marian, anong nangyari sa iyo? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o sabihin sa mga oras na ganito. Ang pula at puno ng tubig na mga mata ni Marian ay nakatitig sa mukha ni Justin. Nakangiting sabi niya, sinabi ni Christine na 17 lang ang babae sa anak mo. Totoo ba? Walang pag-aatbili na tumango si Justin sa kanyang ulo. 17 at ang bata sa kanyang sinapupunan ay magdadala at palaging magdadala ng isang alon ng masakit na mga alaala. Hindi niya mawawala ang lahat ng kanyang intensyon at magising mula sa pagnanasa ng dugo at pagnanasa kung ang babaeng ito at ang hindi pa isinisilang na bata ay hindi namatay sa harap niya at nahulog mula sa bangin patungo sa nagyayelong tubig. Pagkatapos nito, bumalik siya sa Zenica ng mag-isa at nagplanong manirahan doon sa buong buhay niya. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Marian nang mapagtanto niya ang mapurol na ekspresyon ni Justin. Pagkatapos ay tatanungin kita ng isang huling tanong. Sige. Tila may inaasahan si Justin. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pag-aalala. Ibinuka ni Marian ang kanyang bibig at malinaw na sinabi, kung buhay pa ang 17 at ang bata at mabibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, papayagan mo pa ba akong maging asawa mo? Tumahimik ka. Biglang sumigaw si Justin sa taas ng kanyang mga baga. Ang kanyang ekspresyon ay biglang naging mabangis habang ang kanyang mga mata na nakatingin kay Marian ay naging dugo. 17. 17 at ang kanyang anak. Ay! Wala na dito, sabi ni Justin sa nanginginig na boses. Walang hindi na kailangang isaalang-alang ang ganoong tanong. Hindi natakot si Marian nang si Justin ay tila nahulog sa galit na galit. Sa kabaligtaran, maluwag na ngumiti siya at mahinang sinabi, alam kong magiging ganito ang mangyayari. Bagamat sinabi mong hindi ako kapalit ng 17, ang totoo, iyon ang hindi mo malay na pag-iisip mula noong tinanggap mo akong pakasalan. Sa puso mo, hindi mo talaga ako pinaghiwalay sa totoong 17. Kung hindi dahil sa 17, hindi ako tatayo rito bilang asawa mo. 516. Para bang ang mga salita ni Marian ay naghuhukay ng isang butas sa matagal nang naayos na nakaraan ni Justin, at ang maraming ideya na hindi niya pinangarap na hawakan. Manahimik ka. Manahimik ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo para maniwala ka sa akin? Hindi ito ang iniisip mo.
Ang isip ni Justin ay parang sumabog na boiler, ang sakit na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon ay nagdulot sa kanya ng galit, at ang kanyang mga templo ay nagsimulang pumipintig. Hindi alam ni Justin kung bakit siya galit na galit, kung bakit niya sisigawan si Marian nang hindi mapigilan, ayaw niya, ngunit ang tanging naiisip niyang gawin ay iyon lang. Naging matalas at malamig ang tingin ni Marian, na parang nakikita niya ang lahat. Itigil mo na ang pagsisinungaling sa sarili mo, Justin. Ang katotohanan ay alam mo na noon pa man ay hindi mo masasabing magkahiwalay kami ng 17. Naniwala ka na siya at ako ay magkaiba dahil lang gusto mong kumbansihin ang iyong sarili, para manhid ang iyong sarili. Ayaw mong maging mahina sa relasyon. Hindi mo nais na manatili sa nakaraan ng mas mahaba kaysa sa mayroon ka na. Sinubukan mong muling imbento ang sarili mo, sa halip na iniwan siya ng set-in. Para sa iyo, isa lang akong dahilan para gamitin mo bilang mga painkiller para sa iyong nakaraan. Niloloko mo ang sarili mo, ang lahat sa pagitan natin ay nagsimula lang dahil sa 17. Ang mga salita ni Marian ay parang isang nagyayelong ulan na bumagsak sa mga tainga ni Justin na nagpatigil sa kanya. Kung kaya mo talagang paghiwalayin kami ni 17 gaya ng sinabi mo, paano naman si Roslyn na matagal mo nang kilala, bakit hindi mo na lang siya asawa, hindi mo ba siya mahal? Dahil ba sa underground syndicate siya? May pakialam ka ba dyan? Kung gusto mo, tatanggihan ka ba niya? At si Jinky na umalis na papuntang United States, hindi mo ba sila nakitang may nararamdaman sa'yo noon pa man ay mas maganda ang pakikitungo nila sa'yo kaysa noon. At mas nababagay na maging asawa mo. Isang babaeng tulad ko, walang pag-unawa sa mga relasyon, trabaho lang ang alam, mapang-uuyam at malamig, at hindi ka man lang papasukin sa pinto, pero kahit papaano gusto mo akong maging asawa. Alam mo naman lahat ng sinabi ko, di ba? You never wanted to let go of 17, kasama mo lang ako dahil sa kanya. Ang katawan ay nakadapa sa rehas, ang mukha ni Justin ay mapatla, na para bang ang kanyang kaluluwa ay ubos na, o dumaan sa isang mahabang nakakapagod na labanan. Tahimik na nakatingin si Justin sa malayong tabing ilog na may malamlam na mga mata, bumubulong, Marian, itigil mo na ito. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap akong huminto ka. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo, inabot ang kanyang mga mata upang panasan ang kanyang mga mata, at ngumiti ng paumanhin. Paumanhin, alam kong mukhang malupit ito, at marami kang nagawa para sa akin. Ang ilan ay nasaksihan ko at ang iba ay hindi ko pa nasaksihan. Ngunit hindi ko na kayang umupo na lang dito at tumagal pa ito. Pinipigilan ko ang mga pag-aalinlangan na ito sa kaibuturan ko, tulad ng isang mabagal na lason na kumakain sa akin. Hindi rin madali para sa akin. Simula noong sinabi sa akin ni Christine ang tungkol sa 17, gusto na kitang tanungin, pero huwag na lang. Nag-aalala rin ako sa mangyayari pagkatapos, natatakot na baka mas masaktan pa ang katotohanan kaysa sa kasinungalingang sinasabi ko sa sarili ko. Buti na lang at mas malakas ako sa inaakala ko. At alam kong hindi ka rin matatalo sa mga salitang ito. Siguro dahil nasa ibang bansa ako, wala akong masyadong trabaho o mga tao para makadistract sa akin, at magkaroon ng mas maraming oras para mag-overthink. Nangyari na naman ito ngayon lang, lahat ng napakaraming maliliit na dahilan ay nagsasama-sama, at hinayaan mo akong tanungin ka, kaya sinabi ko ang lahat ng hindi ko nasabi. Sa susunod, hindi na ako magsasabi sa iyo ng ganito. Nanatiling tahimik si Justin, na parang wala siyang narinig. Nakagat ni Marian ang kanyang labi. Malapit na magsisimula ang conference, babalik na ako sa upuan ko. Hindi mo na kailangang sumama sa akin, kung malungkot pa rin ang mood mo. At saka, dapat may dahilan ang kaibigan mo para pumunta dito. Huwag mong isapuso ang mga salita ko, ako lang ang naglalabas ng mga reklamo ko. Hindi ba tayo laging nag-aaway? Ganun pa rin. At the end of the day, we have to still keep on living like usual. Pagkatapos niyang magsalita, inayos ni Marian ang kanyang hitsura bago bumalik sa kanyang upuan ng mahinahon. Nang madaanan niya si Sauron, tumango ito ng may paggalang, at binigyan siya nito ng magalang na ngiti.
Nakita ng lahat na si Marian ay bumalik sa kanyang upuan, at bumulong ang isang bulungan habang iniisip nila kung ano ang nangyari. Kung tutuusin, makikita ng sinumang mapag-unawa na siya ay umiyak lamang. Sa kabaligtaran, ang magkapatid na Steve at Alice ay mas tahimik. Nag-aalala na natili silang tahimik nang mapansin nila ang kalagayan ni Marian. Walang pakialam si Marian sa mga bulong o titig, mabilis na pumasok sa business mode habang sinusuri niya ang kanyang mga dokumento. Sa sandaling iyon, ang nawawalang manager ay nagpakita sa kanya na may isang nakakabigay puri ng ngiti, mahinang nagtanong, "Miss Lysander, maaari ba tayong magsimula sa komperensya?" Si Marian ay nahuli ng hindi namalayan, nalilito. "Bakit ako tatanungin? Wala sa akin." Humajejek ang manager. "We can wait if you're not ready." O di ba, hindi pa bumabalik si Mr. Gibson, hintayin din ba natin siya? Ang manager ay sumulyap ng may paggalang kay Justin na nasa tabi pa rin ng ilog. Biglang naintindihan ni Marian. Halos nakakatawa kung paano natakot ang lahat doon sa misteryosong pagkakakilanlan ni Justin, at hindi sinasadyang nagpa siya na payagan siyang tumawag sa mga shot. Hindi na kailangang mag-alala. Ang nangyari ngayon ay isang personal na bagay, huwag hayaang makaapekto ito sa linggo ng fashion, payo ni Marian. Agad namang tumango ang manager. Talagang mabait si Miss Lysander. Sa reception sa hapon mamaya, parangalan mo kami sa iyong presensya. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon na dumalo sa isang fashion week, dapat tayong maging mahusay na host. Walang ingat na sagot ni Marian, na nagpapahiwatig na dapat na silang magsimula sa lalong madaling panahon. Hindi siya interesado sa mga reception at iba pa. Kaya lang, hindi niya maiwasang mapasulyap sa figure sa tabing ilog, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na masalimuot na emosyon. Sa puntong ito, si Justin, na nakatayo sa gilid ng rehas, ay unti-unting natauhan. Itinaas niya ang kaliwang kamay, at sinenyasan ng daliri. Napansin ni Sauron ang kilos at lumapit sa kanya. Bumantong hininga si Justin, nagtanong, "Sauron, may itatanong ako sa iyo, maging tapat ka sa akin." Nananatiling walang ekspresyon ang may peklat na mukha ni Sauron habang labi lang ang gumagalaw. "Kamahalan Pluto, hindi ako nagsisinungaling." "Mabuti," sabi ni Justin, "sabihin mo sa akin kung gayon, sa iyong paningin, ako ba ay isang taong matatakot sa harap ng sarili kong mga kahinaan?" Nagningning ang mga milky pupils ni Sauron. "Kamahalan Pluto, bagamat ako ay iyong nasasakupan, sa mga tuntunin ng edad, ang iyong tanong ay kasing bata ng iyong mga taon." Hindi napigil ang matawa ni Justin. "Kapag sinabi mo iyon, ang tanong ko ay parang kalokohan." Direktang sumagot si Sauron, "Sa tingin ko, ang panlilinlang at katapatan ay isang paraan lamang, hanggat kinikilala ng isang tao ang sariling intensyon, iyan ang nagagawa ng malakas. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pisikal, ngunit sa kung ang isang tao ay may kakayahang harapin at lutisin ang mga problema sa harap ng kahirapan." Pumikit si Justin, nag-isip sandali, pagkatapos ay natawa sa sarili. "Parang kalokohan talaga ang tanong ko. Tama, hindi mahalaga kung mahina ako o malakas, basta harapin ko ang mga problema ko, walang dapat ikahiya." Walang sinabi si Sauron, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Bagamat hindi nila maalis ang lahat ng kanyang mga problema, hindi nagtagal ay naayos na ni Justin ang kanyang puso sa ngayon, at nagtanong, "Hindi ka sana pumunta dito para lang makita ako? Napansin mo, na pagdating mo, halos hindi na makontrol ang sitwasyon." Naging solemn na si Sauron. Tumango siya, sinabi niya, "Tunay na may mahalagang bagay. Naniniwala ako na narinig ng iyong kamahalan Pluto na ang International Special Organization secret meeting na hino-host ng External Security ng France ay magpupulong sa Paris." Kumunat ang noo ni Justin. "Narinig ko na ito ay upang kontrahin ang Realm of Gods, o tulad ng isang organisasyon, at ang pinuno nito na si Apollo. Sa katunayan, nakipag-cruise na ako sa kanila nang kinidnap ako sa France, ito ay ng isa sa kanilang mga subsidiary na grupo. Tunay nga, kaya nakipag-ugnayan ang kamahalan. Gayunpaman, nagpunta ako dito lalo na, maliban upang makita si Madam Persephone, na may isang kagyat na bagay na dapat pag-usapan sa iyong kamahalan," sabi ni Sauron.
Ano? Posible bang sabihin mo sa akin na natukoy mo na ang pagiging tunay ng Apollo na iyon? Natatawang sabi ni Justin. Umiling si Sauron. Ang pagiging lihaytimo ni Apollo ay hindi isang pangunahing pag-aalala para sa amin, at hindi rin ito isang bagay na maaari naming mahihinuha. Ang gusto kong sabihin sa iyong kamahalan ay ang lihim na pagpupulong bukas, bukod sa paglakay kung paano manghuli at talunin ang Apollo at ang kaharian ng Diyos, ay tatalakayin ang isang bagay na nauugnay sa iyong kamahalan. Ito ay tungkol sa debate sa pagmamayari ng isang banal na sandata. Banal na sandata. Natahimik si Justin, pagkatapos ay tumawa. Hindi mo pinag-uusapan ang armas na nawala ng nakaraang Pluto, hindi iyon ordinaryong sandata. Noong nakipag-away ako kay Ares, nalaman ko na ang banal na sandata ng isang Diyos ay may tunay na kahangahangang kapangyarihan. Ang sibat ni Ares ay maaaring mag-suspend ng space-time. Ang mga banal na sandata ng ibang mga Diyos ay maaari lamang maging pantay o mas kahanga-hanga. Kung ang isang bagay na tulad nito ay lumitaw, hindi ko mararamdaman ito. Bahagyang nagulat si Sauron, parang hindi niya alam ang laban nila ni Ares. Ngunit hindi niya idiniin ang bagay na iyon, at ipinaliwanag, ang divine weapon na ito ay hindi hawak ng sinuman sa 12 Olympians, ngunit ang may-ari nito ay may pinakamahalagang nakaraan sa iyong kamahalan Pluto. Huwag mo akong ipagpalagay na suspense. Sino ito? Anong banal na sandata? Itinulak ni Justin. Ito ang banal na sandata ng Diyos ng kamatayan, ang espada ni Thanos, sagot ni Sauron. Ang Diyos ng kamatayan na si Thanos. 517. Tiyak na hindi inakala ni Justin na iyon ang Diyos. Sa pagkakaalam niya, mayroong maraming iba pang mga Diyos sa labas ng 12 Olympians. Gayunpaman, kasunod ng mahabang pag-unlad ng kasaysayan, halos lahat ng ibang Diyos ay pinatay maliban sa 12 Olympians. Ang isang bahagi sa kanila na nakaligtas, dahil sa labis na mahabang buhay, ay nagpasya na kitili ng kanilang sariling buhay tulad ng dating Pluto. Higit pa rito, pinili nilang pakawalan ang kanilang kamalayan sa halip na magpatuloy sa muling pagsilang. Naniniwala ako na pamilyar ang iyong kamahalan sa mga katulong ng dating Pluto, ang Diyos ng kamatayan na si Thanos at ang Diyos ng sleep Hypnos, na magkapatid na ipinanganak ng Goddess of the Night Nyx. Hindi ako naniniwala na nakilala mo na sila noon. Habang ang kanilang mga banal na sandata ay hindi kayang karibal sa Helmet of Invisibility na pag-aari ng unang henerasyon, at hindi pa rin sila ordinaryo na mga bagay, sabi ni Sage Seren. Nag-isip sandali si Justin. Sword of Thanos, Narinig ko na kapag ang espada ay dumampi sa anumang bahagi ng katawan ng tao, kabilang ang isang buhok, ang kaluluwa ng katawan ay maaaring agad na masipsip. Ayon sa kasalukuyang mythological story, si Thanos ay puputulan ang buhok ng isang namamatay na tao gamit ang espada upang kunin ang kanilang mga kaluluwa. Sa pagkakaalam ko, si Thanos ay nawala na sa halos 1 milenyo. Paliwanag ni Sauron, hindi ko alam, ito ay nangyari ng biglaan. Ang espada ay pagmamayari na ngayon ng French External Security. Gayunpaman, hindi ibinunyag ng France ang kanilang pinagmulan. Sinabi lang nila na kailangan nilang maghanap ng angkop na lugar para sa espada sa pamamagitan ng lihim na pagpupulong. Ang France ay walang espesyal na organisasyon na sapat na makapangyarihan upang matiyak ang kaligtasan ng espada. Sa lahat ng pandaigdigang organisasyon ay may espesyal na labanan, kung ito ay mananalo. Ay hindi para sa Sword of Thanos, hindi magkakaroon ng napakaraming elite mula sa iba't ibang organisasyon na magtitipon dito sa Paris. Kaya iyon ang dahilan. Nagtataka ako kung paano nila nagawang mag-imbite ng mga elite mula sa iba't ibang panig ng mundo batay lamang sa kanilang maliit na reputasyon. Kahit na si Apollo at ang Realm of Gods ay nagdulot ng banta sa buong mundo, at hintayin munang mapatay ang Pangulo ng France, hindi ito ang pagkakataon ng France na lutisin ang issue, nakangiting sabi ni Justin. Bago ako dumating sa Paris, binanggit ng kinatawan ng Yellow Flame Iron Brigade ang tungkol sa lihim na pagpupulong noon, ngunit hindi pinag-uusapan ang tungkol sa Sword of Thanos. I'm guessing na nag-aalala sila na kukunin ko ang item mula sa kanila. Nakakagulat na nag-iisip sila, hindi ba? Ito ay napaka-posible.
Ang iyong kamahalan ay naninirahan na ngayon sa Zenica pagkatapos ng lahat. Ano man sa iyong mga aksyon ay maaaring magpataas ng presyon sa Yellow Flame Iron Brigade, sabi ni Sauron. Saglit na nag-isip si Justin bago sumagot, sa totoo lang hindi ako interesado sa espada. Ngunit, kung totoo ang espada, pakiramdam ko kailangan ko itong makita ng personal kahit na wala akong planong ibalik ito sa akin. Bakit? Ang iyong kamahalan ay lubos na may sapat na kakayahan upang kunin ang espadang iyon, nalilitong sagot ni Sauron. Iyon ang banal na sandata ng Diyos ng kamatayan kung tutuusin. Ang pagbibigay nito sa iyo, ang kasalukuyang Pluto, ay pinakaangkop. Bagamat hindi ako sigurado sa pagiging tunay nito, dahil napakaraming organisasyon na ang natipon dito, maaari kong ipagpalagay na ito ay hindi ganap na walang basehan. Kung nais ng iyong kamahalan na umiwas sa gulo, ito ay magpapadala ng mga Sea Eagle upang mabilis na asikasuhin ang sitwasyon. Hindi mo na mauunawaan. Ang mga banal na sandata ay talagang hindi na gaanong gamit sa akin. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay upang ipahiwatig ang kanyang kawalan ng interes. Siya ay halos lubos na naiintindihan ang mga pamamaraan ng espasyo ng Diyos pagkatapos ng lahat. Ang tanging aspeto na naramdaman ni Justin na may mga silid ng pagpapabuti ay ang mahiwagang mundo ng Rebirth, ang ika-9 na antas ng Endless Resolve Restoration Scripture, na hindi pa niya naiintindihan pagkatapos tumuntong sa yugto ng innate. Higit pa rito, ang misteryosong tao na biglang napunit ang space-time at inagaw ang banal na kapangyarihan ng Holy Grail ay lumabas sa isip ni Justin. Kung totoo ang espadang ito, lilito ba ulit ang kasama? Isip ni Justin. Bagamat si Justin ay hindi kasing persegido kay Ares na kunin ang bato ng Diyos, nakaramdam siya ng kaunting insulto nang kunin ito ng isang taong nagawang manatiling hindi kilala. Sauron, saan gaganapin ang lihim na pagpupulong bukas ng gabi? Tanong ni Justin sa mapurol na paraan at tinitigan ang mga barko sa malayo. Sa Le Havre, ang cruise ship na Louis XVI sa daungan. Ito ay bukas para sa boarding sa alas 9 bago magtungo sa isang walang laman na isla na nagtataglay ng sekretong training base ng French military, paliwanag ni Sauron. Le Havre. Hindi ba sa tabi iyon ng English Channel? Naniniwala ako na kailangan natin ng hindi bababa sa 2 oras upang makarating doon mula rito, sabi ni Justin habang nakakunot ang noo. Tumango si Sauron. Oo, kamahalan. Ngunit talagang naiintindihan ito. Nakatipon sila ng mga espesyal na tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi maiiwasan na maglalaban sila para sa isang partikular na bagay tulad ng Sword of Thanos. Kung ito ay gaganapin sa Paris o isang partikular na pangunahing lungsod sa halip, magiging mahirap para sa kanila at sa iba pa nating itago ang kanilang mga argumento. Nagkibit balikat si Justin. Malamang. Sige, pupunta ako dyan bukas ng gabi. Imbitado ka rin sa event, di ba? Sumagot si Sauron, oo, ngunit kung umaasa ang kamahalan Pluto na dumalo sa kaganapan sa halip, mas handa akong isuko ang aking upuan. Hindi na kailangan. Mag-ingat ka na lang sa pagpupulong na ganito. Hahanapin na lang kita pagkatapos gumala saglit. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag kang tumutok sa akin dahil lang nandoon ako, at huwag mong babanggitin ang tungkol sa akin sa kahit na sino mula sa ibang organisasyon. Tila walang magawa si Sauron sa gawin ni Justin. Bumantong hininga, sinabi niya, kamahalan Pluto, marami ka talagang pinagbago sa nakalipas na 2 taon ng pananatili sa Zenica. Humajejek si Justin. Oo, hayaan mo na lang. Hindi naman masama ang mamuhay ng tahimik na ganito. Kailangan ko lang harapin ang mga paminsan-minsang problema. Hindi man ito kasing excited ng buhay ko noon, matagal na akong nena sa buhay na iyon. Sauron, I'm guessing that somehow you can relate. Isang ngiti ang tuluyang ipinakita sa may peklat na mukha ni Sauron nang tumango ito. Umiling si Justin. Sauron, ang pangit ng ngiti mo gaya ng dati. Sok. Kasabay nito, sa hilaga ng Paris, isang napakalaking silver-bodied, 50 metro ang taas na cruise ship na tinatawag na Louis XVI ay tahimik na nakapark sa tabi ng daungan sa Le Havre.
Ito ay hindi bababa sa haba ng 2.5 football field ang haba. Sa labas ng pasukan, may mga mahabang hagdan na nakakabit sa baybayin na may pulang carpet na may mga sariwang bulaklak sa magkabilang gilid. Hindi alam ng mga lokal na tinatanggap ng barko ang isang espesyal na grupo ng mga taong hindi kilala ng publiko, sa halip na mga ordinaryong turista. Si Depney na nakasuot ng casual wear ay tapos nang magpatrolya sa cruise ship kasama si Ford at ilang miyembro ng 7th Bureau, kaya sila ay naglalakad pababa ng hagdan. Lumingon si Depney para tingnan ang mamahaling barko. Naipadala na ba ang Sword of Thanos sa base sa isla? Oo, ito ay nasa ilalim ng pagbabantay ng aming anti-spy department. Matapos itong ipadala sa base sa pamamagitan ng isang destroyer, ito ay babantayan ng mas mahigpit na puwersa ng seguridad, sagot ni Ford. Tumango si Depney. Sige, hindi natin kayang bayaran ang anumang pagkalugi. Hanggat ang Sword of Thanos ay nasa ating mga kamay, tiyak na tayo ay makikinabang sa pagpupulong sa pagkakataong ito. Nakakunot ang noo ni Ford habang nagpapakita siya ng komplikadong ekspresyon. Nag-aatubili, nagtanong siya, Direktor, kailan pa natin nakuha ang espadang iyan? Bakit hindi ako nakatanggap ng balitang ito? Humph, napabuntong hininga si Depney na may pang-aalipusta. Sino ka sa tingin mo? Naniniwala ka ba na karapat-dapat kang malaman ang lahat sa 7th Bureau dahil lang sa ikaw ang Deputy Director? Ford, gampanan mo ang iyong tungkulin ng maayos. I'll be inside the temporary base at Le Havre to take care of the behind-the-scenes work during the meeting tomorrow night. You shall monitor the situation of the island and be the host any tomorrow. There can't be wrong. Natigilan si Ford. Direktor, hindi ka ba pupunta sa isla? Kalokohan. Kung ako ang mag-host ng meeting sa isla, bakit kailangan ka bilang Deputy Director? Atres na ako sa bureau sa mga susunod na taon. Hindi taon-taon na mararanasan mong maging host ng ganoong event. Ano yun? Tatapusin mo ba ang pagkakataon? Malamig na tanong ni Depney. Nagmamadaling umiling si Ford. Naiintindihan na ng isang ito ngayon. Salamat Direktor para sa panghihikayat. Sa wakas ay hindi na nasisiyahan si Depney. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang ilan sa kanyang mga subordinate. Pagkaalis ni Depney at ng iba pa, galit na naglakad ang mataba na si Bolton na nakasunod sa likuran ni Ford. Deputy Director, halatang umaatres si Director dahil sa takot. Natatakot siya sa mga miyembro ng organisasyon mula sa buong mundo. Siguradong malalagay ka sa panganib sakaling magkaroon ng anumang salungatan sa panahon ng pagpupulong. Kahit na ang malaking responsibilidad sa panunood ng Sword of Thanos ay ipinapasa sa iyo. Ito ay walang katotohanan. Paano kanya tretuhin ng ganito? Tinitigan ni Ford si Bolton na hindi nasisiyahan. Shut up! Hindi ka dapat magkomento tungkol kay Director sa likod niya. Tumango si Bolton dahil wala siyang ibang magawa kundi pigilan ang galit. Lumingon si Ford at pinagmasdan ang Asher na karagatan. Sa totoo lang, bagamat sinabi ng direktor na magkakaroon tayo ng sasabihin sa pulong para sa pagkakaroon ng Sword of Thanos, lagi kong nararamdaman na hindi dapat tayo hiniling na ayusin ang pagpupulong na ito. Bagamat ang kayamanan ay kasama natin, hindi ito nangangahulugan na mayroon tayong kakayahang panatilihin itong ligtas. Ang pagpasa nito sa England o Amerika na pareho ng sinalakay ng Apollo noon ay maaaring mas mabuti sa dalawang opsyon. Dahil ba sa England ang Sword in the Stone habang ang Amerika ay may Blue Storm? Tanong ni Bolton matapos iangat ang ulo. Mapait niyang sinabi, kung ikukumpara sa kanila, talagang mahina tayo. Ipinikit ni Ford ang kanyang mga mata at sinabi, tama man o mali ang desisyong ito, gaganapin pa rin ang pagpupulong bukas ng gabi. Wala tayong magagawa kundi subukan ang lahat ng ating makakaya upang pagsilbihan ang mga panauhin ng naaangkop. Bagamat malakas ang mga elite mula sa bawat bansa, dahil sa karaniwang takot sa kanila, hindi sila mangangahas na kumilos ng walang ingat. Kailangan lang nating samantalahin iyon sa puntong ito. Naniniwala ako na tiyak na makakamit natin iyon sa puntong ito. Ang Thanos ay talagang makapagbibigay sa atin ng sapat na benepisyo sa pamamagitan ng talakayang ito para harapin ang Realm of Gods.
Si Ford ay parang walang pakialam habang nakatitig sa abot tanaw gamit ang kanyang kulay abong asul na mga mata, na para bang nahulog siya sa isang uri ng pagmumuni-muni. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.